gawain ng Panginoon ngayon at si Lorena na Saturday. Welcome sa Sunday. Amen. Ay, Saturday, Sunday. Sorry. Wala eh, sorry. Hindi na siya Saturday. Bilang ka Sunday already. Saturday pala siya. At meron tayong bago. Amen. Amen. Natin ang ating napakagandang kasama ngayon. Bago na tumalo sa araw na ito. Nakadalo na pala sa kolon. Bago pa rin siya na. Praise God. I-welcome ka pa rin namin sa harapan. Dahil ikaw ay first time mo dito sa Wanchay, ay i-welcome ka rin namin dito sa Wanchay. Amen. Amen. Nahinyahan ka namin na tumayo at lumapit, pumunta dito sa akin. Nakalay, hindi na namin noon dati. The Lord. Kasabay ko kasi siya sa agency. Ipapunta sa plane, nauna siya ng isang araw, ako sumunod. Kaya, Magkita kayo sa quarantine. May plano ang Diyos pala kung bakit kayo nagsabay ni Chelsea. Kasi sabay din kami mag-swab test. Wow. Sabay pala. Kaya kayong dalawa dito ay sabay din. Amen. Magkasama. Walang iwanan. Hallelujah. At ipakilala mo ngayon yung pangalan sis. At saan ka? Ako pala, ganang magasrahan. Ako pala si Maricel Loyola, taga Davao. Friend ni Chelsea. Isa ka Bisaya. Ay, kaya sa'yo. Bisaya ka, day. Loyola. Ay, di ka muna. Kababayan na tayo dito. Kumain pala ni President Duterte. Amen. Hallelujah. Maraming mga taga-Davao, mga kababayan mo. Ano na pangalan mo kanina? Maricel. Nakatanggap na pala siya sa Likas Barrio. Welcome na natin. Kumaya kasi tumayo na tayong lahat at welcome natin ang ating napakagandang bisita, ang ating napakagandang kasama ngayon. Amen! The Lord bless you! Every day of my life I am saved. Wake up in the morning as I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. Ako ay masaya. Inihanda ang Panginoon para sa atin. Amen. Kaya sa oras na ito, tayo na po ay umupo sa ating komportableng upuan para mapakinggan natin ang nais ng Lord sa umagang ito. Amen? Amen. Hallelujah. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Expect something good is going to happen again and again in our life. Amen? Kaya sa oras na ito, welcome natin ang ating napakaganda, mabait, masipag, at anointed na lingkod ng Panginoon. Siya
walang iba kundi si Pastora Jean Pinoya. Hallelujah. Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Meron pa bang mas malakas dyan? Ang pinapalakpakan natin ay ang artista. Kundi pari na ngayon natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Tayo po ba ay excited na makinig ng kanyang salita sa umagang ito? Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. God is good. All the time. And God is good. All the time. God is good. Amen. Tayo po ay manalangin muna sa oras na ito. Samahan niyo ako sa panalangin. Hallelujah. We praise you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay inakay mo sa iyong gawain upang kami ay makinig at mag-aral sa iyong mga salita. Lord, gusto namin sabihin sa iyo na thank you for everything that you have done in our life. Napakabuti mo, Panginoon, ang aming paglilingkod, ang aming pagsambang pananalangin ay kulang ito para ikaw ay aming pasalamatan. Thank you, Lord Jesus. Dalahin ko, Lord, na i-bless mo ang mga salita mo. Anoint your word, O God, na kung saan, Lord, ang mga salita mo maitanim sa aming puso at pagkakaroon, Lord, ng pagbabago ng aming puso, ng aming buhay. Lord, sinabi mo sa iyong salita, may dalawa man o tatlo na nagkaisa sa iyong pangalan. Naniniwala kami, Lord, iilan yung bilang namin. Pero hindi mahalaga, Lord, yung bilang namin. Ang mahalaga ay maramdaman ka namin sa umagang ito. Ang mahalaga ay kasakasama namin ang iyong presensya. Ang mahalaga ay kasakasama namin ang iyong banal na espiritu sa umagang ito. Lord, punuin mo ng anointing sa lugar na ito. Lahat kami, Lord, ay mararanasan namin. Meron kang ipapakita, Panginoon, na kakaiba, kamangha-mangha sa aming kalagitnaan. Sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa gagawin mo sa umagang ito. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga anak mo na narito ngayon dahil inuna ka, Panginoon. At dalahin ko, buksan mo ang kanilang puso at kanilang isipan na ipuunawa mo, Lord, ang iyong mga salita sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyo lamang lahat ng kapurihan, kadakilaan, at ganun din, Lord, ibaba mo ang iyong lingkod sa umagang ito. Hindi ako ang makita, Lord. Lord, dalahin ko na bigyan mo ako, Panginoon, ng mababang puso habang ako'y nagpapahayag ng iyong mga salita. Sa iyo lamang, Lord, ang karangalan sa umagang ito. At sinabi mo, Lord, sa iyong salita, na kung sino man ang kulang ng karunungan, ay humingi kami sa iyo at ikaw ay saganang magbigay na hindi nanunumbat. Sa oras na ito, Lord, inaamin ko, wala akong magagawa kung hindi mo ako sasamahan. I acknowledge your presence sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan kadakilaan, magpakailanman sa natatangi mong pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Kung dala natin ang ating Biblia sa umagang ito, sino ang nagdala ng kanyang Biblia? Praise the Lord. Kung dala natin ang ating Biblia, ay samahan niyo ako sa pagbasa sa libro ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Praise the Lord. Ang sabi dito sa verse 19, Matthew chapter 6 verse 19 to 21, nakita natin.
Ang sabi dito, dire-diretso na tayo para magkasya ang ating oras. Sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Isa pang verse sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Ang sabi niya, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Napakaganda ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ang utos ng Diyos, sabi niya, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil sisirain o nanakawin ng magnanakaw. Sa halip ay mag-impok tayo ng kayamanan sa langit dahil hindi sisirain o nanakawin ng magnanakaw. At ang sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din naman ang iyong puso. At ang sabi sa Philippians chapter 3, ang sabi ni Apostol Pablo, na meron akong isang bagay na pinapahalagahan. Walang iba kundi ang makilala ko ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, I have discarded everything else, counting it all as garbage. Sabi niya, pinalagay kong ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan nang sa ganon. Sabi niya, so that I could gain Christ, nang sa ganon ay makamtan ko si Kristo. Praise the Lord. Ang pamagat ng aking ibabahagi sa inyo sa umagang ito ay pinamagatan nating making the Lord Jesus our ultimate treasure. Hallelujah. Making the Lord Jesus our ultimate treasure. Ang Panginoon ang ating pinakakayamanan. Bakit kailangan nating gawin na pinakakayamanan ang Panginoon? Dahil, siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? He is the creator of heaven and earth. Siya yung pinagmumulan ng lahat ng himala. At higit sa lahat, siya yung may-ari ng ating buhay. Amen. Kaya kapag gusto nating maranasan ang kadakilaan ng Diyos, ay gawin natin siyang pinakakayamanan. Amen? Dahil ayon sa ating binasa na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, dahil ang mga bagay dito sa lupa ay temporary lamang, nag-e-expire. Maging ang ating katawan, mga kapatid, maging tayo ay nag-e-expire din. Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo kailanman hindi nag-e-expire. Yes. He is the same God, yesterday, today, and forever. Kung si Hesukristo nung nakaraan, siya pa rin sa kasalukuyan, at siya pa rin magpakailanman. I-define lang muna kung anong ibig sabihin ng success. Karamihan sa mga tao ay sinusukat ang success kung ano yung matapos ng isang tao, kung ano yung gaano kataas ang iyong pinag-aralan, gaano ka katalino. Amen? Di ba pag meron kayong family reunion o kaya meron kayong reunion kayong mga batch, ano yung kadalasan na tinatanong nila? Kadalasan na tinatanong nila, saan ka na ngayon nagtatrabaho? Magkano sahod mo? Amen? Ano posisyon mo sa iyong trabaho? Siguro nakapagpatayo ka na rin na iyong sariling bahay. Mga ilan-ilan lang siguro yung magtatanong na, ikaw ba ay na-born again na? O baka wala pang magtatanong. Amen? Baka wala pang magtatanong na, ikaw ba ay na-born again na? Kumusta na ang pananampalataya mo? Ang mga pamilya mo, na-born again na rin ba? Amen? Walang nagtatanong. Iilan lang siguro, meron man, pero iilan lang siguro yung nagtatanong. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pinakakayamanan mo sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
Makamtan mo man ang lahat ng bagay, nasa sayo na ang lahat. Ginto ipin mo, ginto yung belt mo, ginto yung mask mo. Amen? Meron akong nakita sa, hindi ko alam kung totoo, yung India, yung face mask niya, totoo yun? Gold. Amen? Ang lahat ng iyan ay walang kabuluhan pagdating ng araw. Amen? Kaya ang sabi ni Paul, na yung ating binasa, I have discarded everything else. Sabi niya. I have discarded everything else. Anong sabi niya kanina? Counting it all as garbage so that I could gain Christ. Dahil lahat ng bagay dito ay temporary. Amen? Maging ang pagmamahal ng isang tao ay hindi ito permanent, temporary. Pagmamahal ng asawa, pagmamahal ng kaibigan, anak ay temporary. Amen? Isang example dito si John Regala. Nakita ko lang. Si John Regala, di ba si John Regala ay isa sang sikat na artista. Kinikilala siya ng mga tao. Amen? Pero nung siya ay magaling na kontrabida, pero nung siya ay wala na siyang pera, nagkasakit na, anong nangyari sa kanya? Iniwan na siya ng kanyang asawa yata. Iniwan siya ng kanyang asawa, maging ang mga ilan na kaibigan, kamag-anak, kaya mag-isa na lang siya na humaharap sa kanyang problema. Siya ay nagpalaboy-laboy na lamang sa daan. Amen? Kaya ang pag-ibig, ang pagmamahal ng tao ay nagpi-fade. Ngunit, ang pagmamahal ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Amen? His love, His mercy, they are new every morning. Lamentation 3:23. Sabi dito, 6 na bagay lamang ang aking iwan sa inyo. Kaya wag niyo akong tutulugan. Mabilis lang ito. 6 facts on choosing your treasure. 6 facts on choosing your treasure. Number 1, everyone has treasure. Amen? Doon pa rin tayo sa Matthew chapter 6, verse 24 to 34. Ang sabi niya, huwag tayong mabahala kung ano ang kakainin o susuotin. Kung ang mga ibon nga ay naglilipad-lipad lamang sa alapaap, sila ay umaawit, nagre-relax. Ngunit ang pangangailangan nila ay pinoprovide ng Diyos. Gaano na lang kaya sa atin na higit tayo na mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Minsan sa labis mong pag-aalala, wala ka ng ibang iniisip kung ano ang kakainin. Amen? Halimbawa, susuotin, halimbawa, nandito ka nga. Pero iniisip mo kung ano ang ulam. Iniisip mo kung ano ang ulam. Ang layo-layo ng iyong iniisip, physically present but mentally absent. Kailangan pagpupunta tayo, ang pundasyon natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sa kwarto mo, ano yung mahalagang gamit mo? Anong yung isang mahalagang bagay na gamit mo? Amen? Ang sabi sa ating binasa na kung saan yung kayamanan mo, naroon din naman ang iyong puso. Ibig sabihin ng treasure, kung saan ka nagbubuhos ng iyong oras, saan ka nagbubuhos ng iyong panahon, saan ka nagpo-focus, saan lagi yung attention mo, yun ang treasure mo. Pag ang kayamanan mo ay iyong butas, lagi mo itong pinupunasan, binabalot mo ito sa tela, nalalagay sa magandang box dahil ayaw mo itong masira. Ang treasure, ito yung ginagastusan mo. Amen? Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na ang dapat na pinakamahalaga na gamit natin, tama ka Sister Len, walang iba kundi ang ating Biblia. Amen? Mahalaga ang inyong mga alahas, ang iyong mamahaling gamit, mahalaga. Pero number 1 na mahalaga sa atin, ang gamit mo ay walang iba kundi ang ating Biblia. Anong sabi sa Amos chapter 8 verse 11 yata yon? Ang sabi ng Diyos, darating ang araw na pairalin ko ang tagutom sa lupain.
Hindi kayo magugutom sa pagkain, hindi kayo mauhaw sa inumin, ngunit ang inyong kauhawan ay ang aking mga salita. Kung wala tayong Biblia, kung yung Biblia mo ay Old Testament lang, bili tayo ng Biblia. Amen? Dahil kaya din naman natin bumili ng nagkakahalaga ng 300 or 200 na gamit, pero yung Biblia magkano lang. Amen? At kapag meron tayong Biblia, dalhin natin tuwing dadalo tayo ng gawain ng Panginoon. Di ba yung estudyante yung grade 1? Pagpapasok siya sa school, ano yung mahalagang gamit niya na dadalhin niya? Libro, papel, at saka lapis. Tayo mga kapatid ay papasok tayo sa gawain ng Panginoon. Kakatagpuin natin ang presensya ng Diyos, mag-aaral tayo at makikinig ng Kanyang salita, kaya kailangan dalhin din natin ang ating mahalagang gamit, walang iba kundi ang ating Biblia. Napakahalaga na gawin nating pinakakayamanan ang Panginoon, lalo na yung nangyayari ngayon, maraming hindi sumasang-ayon sa vaccine. Meron nag-forward sa akin na nagrarally sila ng vaccine doon sa Italy, tapos yung mga tao nagrarally din sila, tapos sinasaktan yung mga tao, sinasaktan nila. Kaya napakahalaga na sa panahon ngayon, gawin natin siyang pinakakayamanan. Dahil siya lamang yung makapagliligtas sa atin, siya lamang, si Jesus lamang ang makakatulong sa atin. Amen? Number 2, ang sabi dito, Jesus not opposed to treasure. Ang Diyos ay hindi siya against, bagamat may trabaho ka na, hindi siya against kung ikaw ay nagsasideline. Amen? Para umangat ang iyong buhay. Dahil kapag hindi tayo magtrabaho, wala tayong kakainin, walang panggastos, walang pambayad ng bill, wala kang pambili, wala tayong ipadala sa ating mga pamilya. Amen? Kaya lang, ang paalala ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, ang sabi niya dito, remember the Lord your God who gives you power to get well. Amen? Alalahanin mo ang Diyos na siyang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan upang ikaw ay managana. Mahalaga ang pera. Amen? Mahalaga ang iyong kayamanan. Mahalaga ang iyong trabaho, ang posisyon mo sa trabaho. Ngunit ang paalala ng Panginoon ay huwag nating mahalin ang blessing, kundi ang mahalin natin ang pinagmumulan ng blessing. Ang sabi niya sa kanyang salita, do not love money because money is the root of evil. Amen? Mahalaga ang iyong pamilya. Mahalaga ang iyong pamilya, ang iyong anak. Pero ang paalala ng Panginoon, balance your time with God at sa pamilya mo. Mahalaga, hindi against ang Lord na ikaw man ay nagsasadlay, nagbibenta ng mga online, hindi siya against. Pero ang paalala ng Panginoon, balance your time with God at sa pagtitinda mo. Amen? Sister Elsie, hindi against ang Lord kung ikaw ay nagsasideline ng kankanin para meron kang maipadala panggatas ni Godwin. Ngunit ang paalala ng Panginoon, balance your time with God at sa pagtitinda mo ng kankanin. Amen? Si Abraham, si Joseph, they are wealthy men in the Bible. Pero ang number 1 na priority nila, ang Diyos. Amen? Mahal nila ang Diyos kaysa yung blessing na kanilang natatanggap. Hindi against ang Lord. Ang Lord ay kalooban niya na tayo ay yumaman. Kalooban niya na sumagana ang ating buhay. Ngunit ang paalala ng Panginoon, huwag tayong masyadong mag-concentrate sa mga material na bagay. Dahil kapag nag-concentrate ka sa mga material na bagay, maapektuhan ang iyong pananampalataya, maapektuhan ang iyong paglilingkod sa Diyos, maapektuhan ang iyong spiritual na buhay. Hindi against ang Lord na tayo ay mag-save para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. Hindi siya against. Kaya lang, ang paalala ng Lord na lalo na ngayon na ang nangyayari, na yung mga balibalita na pag umuwi na tayo ay tuloy na for good, mahirap na makabalik. Kaya kailangan yung gastusan lang natin yung mga needs. Huwag natin gastusan yung mga want.
alam ba natin yung pagkakaiba ng needs at saka want? Amen. Yes. Amen. Ang needs, ibig sabihin ng needs, unahin ang mga nangunguna. Kung ano yung importante, yun ang gastusan mo. Ang wants, ito yung 5 na ang relo mo. 5 na ang relo mo, gusto mo pang bibili ng 5. Isuot mo yun sabay-sabay, ikaw na lang titigan. Isuot mo yun sabay-sabay. Kaya wag natin gastusan yung mga wants. Amen, mga needs lang ang gastusan natin. Number 3, treasure, the treasures not to treasure. Doon tayo sa 2 King, chapter 5. Basahin na lang ninyo at i-shortcut ko na lang yung istorya. 2 King chapter 5 verse 2 King chapter 5. Chapter 5. Okay, meron isang tao na nagngangalang Naaman. Nabasa ninyo? Amen. Oh, merong isang tao na nagngangalang Naaman. Tapos itong si Naaman ay meron siyang sakit na ketong. Lumapit siya kay Eliseo. Para sa ganon ay pagalangin ni Eliseo. Si Eliseo ay isa siyang propeta. Amen? At ang sabi ni Naaman, ang sabi ni Eliseo kay Naaman, ang sabi niya na meron siyang sakit na ketong, di ba? Ang sabi ni Eliseo kay Naaman, pupunta ka doon sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses. At yun nga ang ginawa ni Naaman, lumubog siya ng 7 beses. At si Naaman ay nanumbalik ang kanyang balat, kuminis ang kanyang balat na katulad ng kakinis ng kutis, balat ng sanggol. Amen? At ngayon, itong si Naaman, dahil pinagaling niya si Eliseo, bibigyan niya ito ng kabayaran. Babayaran niya ito ng pilak at saka ginto. Ngunit si Eliseo ay hindi niya tinanggap yung kabayaran ni Naaman. Itong si Eliseo, meron siyang bodyguard o katulong na nagngangalang Gehazi. Gehazi, baka gusto niyong ipangalan sa inyong mga anak, pero pakinggan niyo yung istorya. Itong si Eliseo ay meron siyang katulong na nagngangalang Gehazi. Nung umalis na si Naaman, tumakbo si Gehazi, hinabol niya si Naaman. Nung nakalayo-layo na, tinakbo niya. Tapos nakita tumakbo siyang ganyan, mabilis siyang tumakbo para mahabol niya. Tapos nung nakita ni Naaman si Gehazi na nagtatakbo, ang sabi ni Naaman, Gehazi, bakit ka nagtatakbo? Sabi niya. Ang sabi ni Naaman, Naaman, sabi niya, Naaman, ang sabi ng aking Panginoon na si Eliseo, ay kukunin ko daw yung pilak at ginto na ibabayad mo sa kanya dahil merong dumating na mahirap na propeta. Dahil itong si Gehazi ay gusto niyang yumaman, anong nangyari sa kanya? Siya ay nagsinungaling, siya ay gumawa ng kasalanan, kaya anong nangyari kay Gehazi? Yung ketong ni Naaman napunta kay Gehazi. Ano yung aral na napulot natin dito? Ang aral na napulot natin dito, huwag tayong gagawa ng kasalanan para lamang tayo ay yumaman. Amen? Kahit na napakasimple lang ang buhay, kung si Jesus ang sentro mo, ikaw ay nabubuhay ng tama. Amen. Amen? Amen. Alalahanin natin ang promotion, success, victory does not come from north, east, west, south, but promotion, victory, success comes from God alone. Amen? Alam ng Diyos sa bawat nangyayari ng ating buhay. Meron sana akong stock for pero meron akong yung hipag noon na pero nag-for good na siya. Sa pagtatrabaho niya sa kanyang bahay ng kanyang amo ay kumuha sila ng kasama kasi hindi kaya yung trabaho, malaki yung bahay, maraming trabaho. Kumuha sila ng kasama. Tapos nung dumating yung kasama, parang yung itong kasama niya parang bang yung nagsasabi ng hindi totoo, yung parang gano'n nagsisip-sip. At dati yung hipag ko ang pinagkakatiwalaan, pero yung
pagkatiwala nila sa hipag ko napunta doon sa kanyang kasama. Dahil sa pagsusumbong ng hindi maganda, mas malapit na yung loob ng amo sa bagong katulong kaysa yung mas matagal na hipag ko. Tapos ang sabi ng aking hipag, ate, lilipat na daw kami ng bahay at iti-terminate ang isa. Isa lang ang kukunin sa amin. Ang sabi ko sa kanya, basta gawin mo lang yung tamang trabaho mo, kilala ka na ng amo mo kung ano ang ugali mo, kung gaano ka magtrabaho. Tapos nung lumipat na nga sila ng bahay, ang sabi ng aking tuwang-tuwa yung hipag ko. Ang sabi niya, ate, sabi niya, ako ang kinuha, yung kasama ko ay tinerminate. Mga kapatid, sabi ko sa kanya, at noong siya ay nag-for good na, alam niyo nung nag-for good na, 6 na taon lang siya nagtrabaho, binigyan siya ng 50,000. Wow. Amen? Ganyan ang Diyos pag magpala sa atin. Basta gawin lang natin siyang pinakasentro. Kung meron tayong kasama sa bahay, di ba may mga kasama sa bahay, 3, 4, pag nakita natin silang nagpro-promote, na-increase, umaangat ang kanilang buhay, maging ang iyong kaibigan, maging ang iyong kapamilya, wag tayong gagawa ng kasalanan para lamang sila. Minsan para tayong crabs na hinihila pababa. Amen? Gawin mo lang ang tama dahil ang promotion, success, victory sa Diyos ito ng gagawin. Gawin mo lang siyang pinakasentro ng iyong buhay. At number 4, the treasures to treasure is our Lord Jesus Christ. Verse 20 pa rin tayo sa Matthew. Okay. Mag-impok tayo ng kayamanan sa kapwa, tulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Meron na kaming, doon sa baryo namin, mismong baryo namin, merong nangyaring aksidente. 2 binata, binatilyo, mga bata pa sila, 15 years old, kaedad ng aking anak. Sila ay lasing. Tapos yung kapitbahay naman namin na galing sa trabaho, sa construction yung kanyang trabaho, nung pauwi na yung kapitbahay namin, sa mismong barangay namin nangyari. Nung nakita niya na mabilis ang patakbo, yung 2 binatilyo na parang lilipad ang kanilang takbo, huminto na yung kapitbahay namin para lamang, ang alam niya para lamang siya ay iiwasan. Pero yung 2 binatilyo na lasing, parang wala silang nakita, kundi talagang sinalpok yung motorsiklo na huminto. Ngayon, grabe ang nangyari mga kapatid. Yung 2 binatilyo, yung isang binatilyo siya ay namatay dahil ulo ang natamaan. Yung isa naman nasa hospital, ang sabi nila mapuputulan ang paa. Ngayon yung kapitbahay namin na huminto, na galing sa trabaho, nag-post yung kanyang asawa na humihingi siya ng tulong, yung kanyang asawa, na kung saan walang itsura yung kalahati ng kanyang mukha. Ito ay nabasag yung panga niya. Ngayon humihingi siya ng tulong para lamang makabili sila ng bakal para ipalit sa kanyang panga. Kailangan nila ng malaking halaga. Nung nabasa ko yun, parang napigay yung aking puso. Grabe yung awa ko. Kasi alam ko naman yung kalagayan ng kanilang buhay. Nag-message ako sa kanya kaagad. Sabi ko, Ading, sabi ko, magbibigay ako sa iyo ng kahit kaunting tulong lang. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ate, malaking tulong na po sa amin iyan. Maraming salamat, ate. Mangiyak-iyak siya. Alam niyo mga kapatid, ginawa ko yon hindi para ma-appreciate ako ng tao. Ginawa ko yon para purihin ako ng Diyos. Hindi ko ginawa yon para purihin ako ng Diyos. Kundi, ginawa ko yon para sa karangalan ng Panginoon. Amen? Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Yung anak ko, sabi ko, anak, yung mga maliliit na damit mo, sabi ko, wag mong ipamigay kasi sayang naman. Sabi ko, mga sapatos mo, wag mong ipamigay kasi sayang. Pag uwi ko, anak, ukay-ukay natin para mayroon tayong pera. Sabi niya, oo mama, sabi niya. Pero nabalitaan ko na lang, sinabi sa akin ng asawa, wala nang laman yung aparador ng anak mo. Yung maliliit na damit, wala na, pati mga sapatos, wala na. Ha? Saan niya binigay, sabi niya. Sabi kong gano'n, noon daw, nabaha ang Cagayan. Ibinigay daw doon. Hindi ko yun masasamain, kundi na-bless pa ako sa aking anak. Amen.
Tulungan natin yung mga nangailangan ito kung meron tayong maitulong, kahit kunting bagay lang, malaking bagay na para sa kanila. Hindi ka man masuklihan, ang tinulungan mo, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Dahil sa langit ka, nag-ipon ng kayamanan. Amen. Palakpakan niyo natin ang Panginoon. Mga kapatid, maging ang inyong binibigay na tithes and offering, kayo po ay nag-iipon ng reward sa langit. Sa bawat binibigay nyo na offering, mga tithes and offering, kayo po ay nag-iipon. You are investing treasures in heaven. Kaya meron tayong charts na ganito na dinadaluhan every Sunday, pinapahingaan every Sunday. Dahil meron tayong charts na ganito na malinis, maganda, dahil sa walang humpay, walang daos-puso ninyong suporta sa ministry o gawain ng Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat sa buhay mo. Kayo po ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sa bawat sintimo po na ibinibigay ninyo, hindi po ito nasasayang. Nag-iimpok kayo ng kayamanan sa langit. At number 5, the heart follows the treasure. Matthew 6 pa rin tayo, verse 21. Kung saan ang kayamanan mo, naroon din naman ang iyong puso. Kung mahal mo ang Diyos, nandito tayo every Sunday. Amen? Na kahit pa man, minsan dumadaan ka sa mga problema at pagsubok, huwag tayong hihinto na maglingkod sa Kanya. Hanggat bukas, ang JCTD, Charge Hong Kong, tuloy-tuloy pa rin tayo. Amen? Amen. Kahit minsan, may nagsasabi, hindi kayo natatakot, bakit meron kayong service? Bakit tayong natatakot? Gawain ito ng Panginoon. Amen. Amen. Nandito ang Kanyang pangyarihan, nandito ang Kanyang presence, nandito ang Kanyang anointing. Amen. At purihin ang Diyos. Mula nung nagbukas ang JCTD, Church Hong Kong, ni isa, walang naapektuhan sa atin ng coronavirus. Amen. Palakpakan niyo natin ang Panginoon. Ibig sabihin, iniingatan tayo ng Diyos. Amen. We are protected and covered by the blood of Jesus of Nazareth. At last na ako, number 6, choosing your treasures wisely. Pagising natin sa umaga, ano yung unang ginagawa natin? Amen. Tama, Sister Judy. Pagbukas ko kaninang umaga, napunta ako sa Facebook, napabungad yung post ni Sister Judy. Sabi niya doon, pinost niya yung kanyang mga anak, sabi niya, my treasures. My treasures. Sabi ko, bakit alam niya? Bakit alam niya? Sabi ko, treasures niya, pinost niya yung tatlo niyang anak, tapos pinapsyonan ng my treasures. Praise God. Oo, Sister Judy, ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, they are your treasure. Pero dapat balanse yung time mo sa paglilingkod mo sa Diyos at balanse sa time mo sa mga pamilya mo, sa anak at asawa mo. Amen? Dapat balanse yung paglilingkod mo sa Diyos at sa pamilya mo, sa anak mo. Amen? Yun. Sabi ko, bakit alam mo? Alam mo treasure. Sabi ko gano'n. Tapos, yun na. Pagising natin sa umaga, ano yung unang ginagawa natin? Manalangin. Amen? Dahil kapag inuuna natin ang Diyos, uunahin din niya tayo. Amen? Kahit hindi man nasasagot ang ating panalangin, tuloy pa rin tayong manalangin. Amen. Tuloy pa rin tayo na maglingkod sa Kanya, purihin at sambahin. Dahil ang iyong panalangin ay mangyayari. Amen. Delay! Hindi ibig sabihin na tinanggihan ng Diyos ang iyong panalangin. Delay means miracle. Amen. Amen. Kung nabasa natin si Lazaro, 4 na araw na siyang patay. Nabalitaan ng Panginoon na si Lazaro ay may sakit. Pero hindi pumunta agad si
Jesus. Pinaraan pa ng 2 araw bago siya pumunta kay Lazaro. 4 na araw nang patay si Lazaro nung dumating si Jesus. Lungkot na lungkot ang kanyang mga kapatid na si Martha at si Maria, umiiyak sila. Sabi nila, Panginoon, kung dumating ka lang sana noong kasalukuyang nagkasakit ang aming kapatid, hindi sana namatay ang aming kapatid na si Lazaro. Pero ano ang sabi na ang sagot ng Panginoon? Di ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? Amen? At nung lumapit ang si Jesus sa puntod ni Lazaro, sabi niya, alisin ang nakatakip na bato. Ang sabi ni Martha, nangangamoy na po ang katawan ni Lazaro. At nung inalis ang takip na ang bato na nakatakip, sumigaw si Jesus ng malakas na boses. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. At si Lazaro, Sister Judy, bumangon. Parang natatakot siya. Hindi, yung sabi ko kanina, delay means miracle. Kaya nabuhay si Lazaro. Ano man kahilingan mo sa iyong buhay, ang Diyos ay gagawa ng miracle. Amen? Huwag tayong magsawa na maglingkod sa Kanya. Huwag tayong magsawa na sumambat, magpuri sa Kanya. Huwag tayong magsawa na manalangin. Dahil ang iyong panalangin ay mangyayari. Amen. Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang mga sinasabi ay ginagawa, mga pangako niya tinutupad niya. Amen. Tayo ay tumayo. Sa oras na ito ay focus tayo kay Lord. Pwede ba na ang bawat isa ay ipikit natin ang ating mata? Huwag mong tignan ang iyong katabi. Sa oras na ito, lumapit tayo sa Kanya. Ang sabi niya na ang mga lumalapit sa Kanya ay hindi niya ito itataboy. Buksan natin ang ating puso at i-connect natin ang ating puso sa Kanya. Amen? Napakahalaga na gawin natin ang Panginoon na pinakakayamanan. Dahil siya lang, He is the only one who can help you. He is the only one who can save you. Amen? Minsan, lumalapit ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, kakilala. Minsan, hindi ka pinapansin, tinataboy ka nila. Pero mga kapatid, pag sa Diyos ka lumapit, kailanman ang Panginoon ay hindi Kanya itataboy. Ang sabi na Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Amen. Kantahin lang natin ang kantang ito bilang panalangin at purihin natin siya ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Hallelujah. Salamat Panginoon. Kay buti-buti. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri
kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Pumatok kayo at ang pinto ay pagbubuksan para sa inyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay binibigyan. Ang bawat humahanap ay nakakasumpong. Ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Mga kapatid, ano ang kahilingan mo sa umaga dito? Nagpunta ka dito na mabigat ang iyong kalooban. Kausapin mo ang Panginoon dahil siya ay hindi maiksi ang kanyang kamay para ikaw ay abutin. Hindi siya bingi para hindi niya marinig ang iyong panganalangin. Mangusap ka kay Lord sa oras na ito. Humingi ka kung ano ang kahilingan mo sa umaga nito. Nahihirapan ka na sa iyong trabaho. Sabihin mo sa Kanya, ang Diyos ay ibalik niya ang iyong kalakasan. Kailangan mo, gusto mo lang makalaya sa lahat ng talikala, ng kaaway, mga sakit karamdaman. Humingi ka sa Kanya. Dahil ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. He is the God na kung saan gumagawa ng himala. Kung paano niya binuhay si Lazaro, kayang-kaya niya din na gawin sa inyo sa umaga ito. Humingi ka, mangusap ka sa Kanya sa oras na ito. Ano ang kahilingan mo? Gusto mong makalaya sa kahirapan? Ang Diyos, mga kapatid, ay walang imposible. Kayang-kaya niya na ibigay ang iyong pangangailangan sa umaga nito. Mangusap ka lang kung gusto mong maramdaman ang Kanyang presensya. Mangusap ka, buksan mo ang iyong puso sa oras na ito. Hallelujah, Holy Spirit. We acknowledge your presence sa umagang ito. Holy Spirit, kumilos ka sa bawat isa, Panginoon, na kung saan ang mga anak mo ay palakasin mo sa umagang ito. I-restore mo, Panginoon, ang kanilang kalakasan. I-restore mo, Panginoon, ang lahat ng nawala sa kanila. Lord, bigyan mo sila ng kagaanan, kagalakan sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sabi mo, Lord, I have prayed. Touch your people, Sabi mo, Lord. Pakinggan mo, Sabi mo, malalangin sa iyong mga anak sa oras na I ito. have prayed, I have prayed, I have delivered, I have Amen. restored. Ano man kahilingan mo Sabi mo sa iyong yan. mga panalangin, manalig ka na natanggap mo na iyon at matatanggap Ikaw mo. ang nagsabi. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na wala hanggan. The sensing you pray, you are be praying. Nakakabang kami, Lord. I am free now, Lord. I am healed. Ayaw ko na, Lord, babalik sila sa isipan ko gabi-gabi. Ayaw ko na, Lord. Di ba binigyan mo ako ng authority? Di ba sabi mo, behold, I give you authority to trample the snake, the scorpion, and all ever go and shining can harm me. Amen. Hallelujah. Sabi mo, Lord. Receive. Receive the power of God right now in Jesus' name. Mapapalaya ka sa lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. Receive! Receive it! In Jesus' name. Lumayas ka dyan. In Jesus' name. Lumayas ka dyan. Lahat ng papahirap sa Kanya ay pinapalayas ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa buhay ni Sister Virginie. Siya ay anak ng Diyos. In Jesus' mighty name. Lumayas. Inuutosan kita. In Jesus' name. Ayaw ko na sa ila. Ayaw ko na sa kanila. Ayaw ko na. Hallelujah. Ayaw ko na. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw ko na sa kanila. Lahat ng inalagay ng kaaway sa kanyang Lagi sila katawan. bumabalik sa isipan ko. Lagi nila akong inaaway sa panaginip. Ito man, peace! In Jesus' mighty name. Lahat ng gumugulo sa iyong isipan. In Jesus' name, lumayas ka dyan. Lahat ng gumugulo sa iyong isipan, lumayas ka dyan. And I command peace sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Lord, salamat Panginoon. Still and know that I am God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Receive the power of God.
magaling ka na. Lord, salamat sa kalayaan ni Sister. Salamat sa inyo. Nakalaya na ako sa oras na ito. Nakalaya na ako sa oras na ito. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Holy Salamat Spirit. ka sa akin. Na ikaw ang nabigay sa akin ng Panginoon para mamahalin ang mga pansala ng kaaway. Lord, salamat. Wala na akong sakit. Wala na ilalis na ang Panginoon. I love you, Jesus. Yan, Lord, na ako maglilingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Kaya mo, Lord, na gawin kita na pinakayamanan sa atin. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for the victory. In Jesus' name. Salamat, Lord. Sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa umagang ito. Lord, salamat sa anointing namin natanggap sa oras nito. Salamat, Lord, sa kalayaan. Salamat, Lord, sa kagalingan ng bawat isa. Kaya mo, Lord, na habang kami naglilingkod sa iyo, ay gawin ka namin, Lord, na pinakayamanan ng aming buhay. Kaya mo, Lord, na mahalin ka namin ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na walang hanggan. Salamat, Lord, sa mga kapiyaya na aming nararanasan. Salamat, Lord, sa kalakasan namin araw-araw na pinagkakaloob mo sa amin sa loob na isang linggo na aming pagtatrabaho. Thank you, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord, na aming buhay, Panginoon, ay maparangalan ka. Magamit namin ang aming buhay na maglingkod upang ikaw ay aming parangalan sa araw-araw namin pamumuhay. Thank you, Lord Jesus. Tayo po ay dumarto sa communion sa oras na ito.
patuloy mo sila Lord na pagpalain at gamitin sa iyong ugasan. At ganun din Lord na habang pinapartake namin ang mga elemento na ito, naniniwala kami, nalalampalataya kami Panginoon, na kiniklaim namin ang katagumpayan sa aming buhay. In Jesus' mighty name. Sige po, i-pray ko na. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and while he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Kainin po natin ang tinapay at isunod natin ang juice. So, feeling na po tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon. Sa lahat ng biyayang aming natatanggap Panginoon sa araw-araw, maraming salamat po Lord. Sa kalakasan ng aming pangangatawan at pakitahin ng aming mga sakit, sa lahat sa proteksyon at sa pagkabuhin mo sa amin, maging sa aming mga panginoon. At maging sa mga pamilya ng mga istorya namin Panginoon, mga Panginoon, ay pagpasan niyo po ang mga rights and offering niya ito Panginoon. Nawat tanggapin mo Panginoon ang mga kalooban namin ito Panginoon at taos puso namin ibinibigay Panginoon. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihan at walang hanggang pagmamahal sa amin Panginoon. Lord, hinihiling namin Panginoon na naway proteksyonan at gabayan po muli kami sa mga darating na araw Lord. Maging ang aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang bahagi ng mundo Panginoon. Lord, grant ibtas niyo po Panginoon, maging ang aming mga employer Panginoon, na siyang daluyan ang iyong pagpapala sa amin Lord. Muli Panginoon, maraming salamat Lord God. To you all the glory, highest praise, and worship in Jesus' mighty name. Amen. Oy, Berkinya, Cabrera. Piano. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito na natapos na naman namin ang challenges na inaalay sa Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga anak na dumalo, inuna ka Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat Panginoon sa buhay ng mga anak na siya naghahayan ng salita sa araw na ito.
we have to treasure that kami ay mag-iimpok sa kayamanan sa langit, hindi sa lupa dahil sa langit. Yan ang aming residente, Panginoon, ng panghabang buhay. Maraming salamat sa buhay ni Pastora Jingjing. Hallelujah, pagpalain mo sa maging sa kanyang pamilya sa Pilipinas. At idinadalangin ko, Panginoon, na more wisdom pa, Panginoon. Sa lumanic wisdom biyapan ka. Hallelujah. As you are using her to preach your word. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo, namin na pag-ulay-ulay, namin na paghira, namin na narinig sa araw na ito, Panginoon. At bubuksan mo ang puso ng bawat isa sa amin upang magawa namin kung ano ang kalooban mo about kung paano mag-impok para sa kayamanan sa langit, Panginoon. Tulungan mo po kayo, Panginoon, na hindi namin makakaya kung hindi mo kami tutulungan. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang magawa namin ito. Thank you, Lord God, sa natitirang oras na itong araw na ito, Panginoon. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Let your presence be here, because in your presence there is power. In your presence there is anointing. In your presence there is healing to those who are sick. In the mighty name of Jesus, in your presence there is deliverance, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na inialay namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin. Thank you, Lord God, sa deliverance sa araw na ito. Thank you, Lord God, for answering the prayers of your people. Sinabi man o hindi alam ang puso ng bawat isa, Panginoon, kung ano ang aming mga kahilingan, bawat isa ng mga anak mo. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng aming gagawin, ikaw pa rin maparangalan, maitaas at maitanyag sa buhay ng bawat isa. To God be the glory, the mighty name of Jesus, we pray. Amen. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. May kanta ka na. Carrying our burdens, gathering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will
Ano Napukaw?